Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Sa kasalukuyan, bago namin narating ang buhay na matagumpay ng aking ina na nagngangalang Carmen, ay pareho kaming sumuot sa karayom. Maraming gabing lumuha, dismaya, lungkot at kirot sa puso, pero sa awa ng Diyos, nalagpasan namin ito. Magkatuwang kaming dalawa, kasama ng anak ko, sa pagpapatakbo ng aming kainan na patok sa masa. Basta magkasama kaming tatlo, magkasandal at sinusuportahan ang bawat isa, walang makakahadlang sa aming layunin. Subalit, lingid sa kaalaman ng nakakarami na ang aking inang si Carmen ay hindi ko tunay na ina. Sa katunayan, tanging malalapit lamang naming mga kaibigan ang tunay na nakakaalam ng aming sitwasyon dahil ang katotohanan si Carmen na tinatawag kong mama ay ina ng dati kong misis. Sa madaling salita, siya ay ang aking biyanang babae. Nasanay na akong tawagin siyang mama dahil kami ay naging isang pamilya. At isa pa, upang hindi kami pagsimula ng tsismis, mas madaling sabihin sa ibang tao na siya ay ang aking ina kaysa ang sabihing biyanan dahil batid kong hindi lamang doon magtatapos ang kanilang mga katanungan lalo na hahanapin nila ang dati kong misis. Halimbawang mga katanungan, asan ang misis mo? Bakit kayo naghiwalay? Kung wala ang misis mo, bakit magkasama pa rin kayo ng biyanan mo? Kung wala ang misis mo, nasaan na siya ngayon? At sa halip na sagutin ang mga katanungan na ito, nabatid kong puputaktihin lamang ng tsismis, kaya naisip ko na mas mabuting ipakilala ko siya sa simula pa lang na aking ina para walang kasunod na katanungan. At kapag walang kasunod na katanungan, ibig sabihin malinaw sa kanila ang lahat. At dagdag pa nito, sa kaibuturan din ng puso ko, itinuturing ko na siyang tunay na nanay. Magwawalong taong gulang ako noon, ang huli namin ni nanay nakita ang aking ama. Naglaho ito na parang bula, nakakahiyamang ibahagi pero ang buhay namin noon ay barong-barong lamang na nakatayo sa gilid ng estero sa siyudad ng Maynila. Ang masangsang na amoy mula sa tubig ng estero ay nangangalingasaw dahil sa mga lumulutang na basura. Na kahit nakatakip ako ng kumot sa gabi, maligo o suminga, nanunuot ang amoy at hindi maalis. Isa ang pamilya ko na nakabilang sa mga squatter doon. Ang aking ama ay isang tamad at lasinggero. Palaging laman ng mga inuman kasama ang mga tambay doon, habang ang aking ina ay nagkakandakubang maghanap buhay para lamang meron kaming makain. Ayon sa aking ina, hindi daw nakatapos ang sekundarya ang aking ama. Ngunit hindi naman daw ganoon ang ugali niya nung nagkakilala silang dalawa. Nagtatrabaho daw na kargador noon ang aking ama ng mga paninda sa Divisoria habang isang tendera naman si nanay. Sa pag-aakalang masipag ito, kaya nahulog ang kanyang loob hanggang sa mabuo nila ako. Magmula noong nagsama sila, ang lingguhang pag-inom ng aking ama ay nauwi ng araw-araw. Ang matindi pa dito, noong ako ay ipinanganak, madalas na daw itong umaalis ng bahay dahil naririndi daw ito sa tunog ng aking pag-iyak. Ang pag-aakalang responsable at masipag na lalaki ay iyon pala ay pang-ibabaw na katangian lamang. At dahil hindi maasahan, walang pagpipilian ang aking ina kundi ang kumilos at kumayod upang mapalaki at merong mailagay sa aking sikmura. Kung anong ikinasipag ni nanay sa paghahanap buhay, ganoon din kasipag ang aking ama sa kanyang pag-iinom. Meron pa ngang mga araw na hindi ito umuuwi ng tahanan. Bagay na nagbibigay ng labis na katahimikan sa aming maliit na barong-barong. Ang mga memoryang naaalala ko sa aking ama ay puro pag-inom at kung minsan ay pagwawala, mapabahay o sa labas kapag nalalasing o hindi kaya'y naghahanap ng salapi
upang meron siyang ipambili ng alak. At kung wala siyang mapigang salapi sa aking ina, magriresulta ito ng pagkabayolente. Hindi man lumalapat o dumidikit ang kanyang mabigat na kamay sa katawan namin ni nanay, pero sisirain niya ang mga gamit na oras na malapatan niya ng tingin o una niyang mahawakan. Madalas nasisira ang aming pader dahil sa kanyang pagwawala sa tuwing nanghihingi siya ng pera para lang magastusan ang kanyang bisyo. At matapos niyang magwala, aalis ito ng bahay at may ilang gabi o araw hindi ito uuwi. Ganito ko nakilala ang aking ama, na kung minsan napapatanong na lang ako kung bakit minalas ako sa tatay, pero nagpapasalamat ako dahil sinuwerte naman ako pagdating kay nanay dahil sa kanyang pagsusumikap. Kalaunan, natuklasan namin ni nanay na bukod pala sa pag-iinom ng alak na dahilan ng kanyang hindi pag-uwi ng ilang araw, ay nagsusugal din pala ito. Manginginom na, sugarol pa. Kaya naman isang araw, matapos niyang kunin ang halos kita ng aking ina nung linggong iyon, dumiretso siya lumabas ng pintuan. At hindi namin inaakala na iyon na din pala ang huling araw na makikita namin ni nanay ang aking ama. Dahil sanay na kami na laging wala sa bahay si tatay, patuloy ang buhay namin ni nanay. Tinutulungan ko siya sa kanyang trabaho sa palengke bilang tagabantay. Bukod dyan, tumutulong din ako na magbukod ng mga malapit ng masira o nabubulok na mga gulay. Karamihan sa mga bulok, pinipili pa ito ni nanay na pwede pang lutuin at iyon ang uulamin namin. Bagay na malaking tulong dahil hindi na niya kailangan bumili pa ng sangka para sa aming makakain. Sa bawat araw na lumilipas, kami ni nanay ay parehong abala. Habang siya ay nagbabantay ng pwesto sa umaga hanggang hapon doon sa palengke, sa gabi naman siya ay nagtatahi ng mga basahan. At kapag tapos na ang kota niyang mga tinahing basahan, magsa-sideline pa ito ng pagbabalat ng bawang. Samantalang ako, abala sa paglilinis ng bahay, pag-aasikaso at paggawa ng aking mga takdang aralin na hindi namin namamalayan na lumipas na pala ang linggo magmula noong huli naming kita sa aking ama. Naisip ni nanay na uuwi daw iyon kapag natalo o naubos na ang kanyang pera. Ngunit lumipas ang buwan hanggang sa taon, hindi na umuwi si tatay. Hindi din siya hinanap ni nanay dahil mas tahimik ang aming buhay at mas masaya nung kaming dalawa na lamang. At kung ako ang tatanungin, mas nanaisin kong isa na lang ang magulang ko kaysa naman puro mapapait ang karanasan na makukuha ko kapag nariyan si tatay. May nakapagsabi sa amin na may nakakita daw sa kanya sa pasugalan pero walang nakakaalam kung saan ito nagtungo. Kaya naman, kung ano man ang nangyari sa kanya, ipinagpasa Diyos na lang namin ni nanay si tatay. Na kung nasaan man si tatay, sana siya ay nasa maayos at mabuti ang kanyang kalagayan. Naglagi pa kami ng 5 taon sa parehong mabaho, masikip at mainit na barong-barong na iyon dahil inaakala pa ni nanay na babalik pa si tatay. Pero nagdaan ang mga panahon, ni anino hindi namin makita o maramdaman ang kanyang presensya. Kaya nagdesisyon kami ni nanay na lumipat, lalo na meron ding memorandum galing sa gobyerno na sila ay magbabaklas ng mga iligal na mga nakatira doon. Nakahanap kami ng aking ina ng maliit na paupahan na sakto lamang para sa aming dalawa. Maliit man ito, pero nagpapasalamat na din ako dahil hindi ito mabaho. Yung may-ari ng paupahan, kinukuha din si nanay na tagalaba at tagaplansya kada lingguhan na ibinabawas nito sa aming upa. Ako naman kapag walang pasok sa eskwela, sumasama ako sa mga nagtitinda ng basahan o kung minsan ng sampagita o minsan naman ay barker. Kahit anong pwede kong pagkakitaan, makaipon lamang ako ng baon ko para sa eskwela. Maayos at maganda naman ang daloy ng buhay namin ni nanay. Paminsan-minsan kapag may extra siya,
Bibili siya ng lutong litsong manok na tumatagal ng 2 araw sa amin. Sa isang buong manok na iyon, yung parte ng binti o tinatawag na drumstick ay tig-isa kami. At sa bawat kagat namin ni nanay, kami ay napapapikit at ninanamnam ang lasa nito. Nay, the best talaga ang lechon manok. Wika ko nang nakangiti. Sinabi mo pa anak, maiksi niyang sagot. Kahit na maraming bagay kaming kapos, ang simpleng pagkain ng ganoong klaseng putahe ay isa sa mga masasayang alaala namin ni nanay. Si nanay din ang nagtutulak sa akin na magtapos ako ng pag-aaral, maging magaling at makakuha ng mataas na grado dahil tanging edukasyon lamang ang makakapag-ahon sa amin mula sa kahirapan. Kaya walang pag-aalinlangan ko itong sinusunod dahil wala akong ibang pangarap kundi ang masuklian ang lahat ng mga pagsasakripisyo ni nanay para sa akin. Nais kong maiparana sa kanya ang maginhawang buhay. Yung tipong merong nagsisilbi sa kanya. Yung tipong siya ay nagpapaganda sa mga salon. Yung tipong meron na naglalaba at namamalansya ng kanyang damit na parang maihahalin tulad ko sa buhay ng isang donya. Na malaki ang aking kumpiyansa na makakamit ko ito, lalo na matataas naman ang aking grado at batid kong kapag ipinagpatuloy ko ito hanggang sa makatapos ako ng sekundarya, malaki ang pagkakataon na makakuha ako ng scholarship sa isang pampublikong universidad. Subalit, ang pangarap na ito ay hindi natupad dahil ang aking ina ay nagkaroon ng malubhang sakit. At nung 2 taon ko pa lamang sa sekundarya, tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan at ako ay kanyang iniwan. Hindi ko mapigilang sisihin ang aking sarili dahil pakiramdam ko, kahit na meron siyang nararamdaman, mas pinili niyang hindi magpagamot upang ilaan ang perang iyon sa akin. Labis na nagdurugo ang puso ko, nagluluksa dahil ang tanging tao na karamay at sinasandalan ko ay tuluyan na akong nilisan. Nung siya ay pumanaw, wala akong sapat na salapi para sa kanyang lamay at libingan. Mabuti na lamang ang kapitan ng aming barangay ay nagboluntaryong tumulong at ang aming mga kapitbahay. Wala din akong malapit na kamag-anak na pwedeng malapitan, kaya naman labis akong nagpapasalamat sa tulong nila. Nung maihatid ko sa huling hantungan ng aking ina, dito ko naramdaman ang labis na pangungulila na napakalungkot, lalo na ako na lamang mag-isa. Sinisikap kong pumasok sa paaralan, pero dahil hindi ko magawang ipokus ang aking isipan sa pag-aaral, nakadalasan ako ay tulala at tila ba nababalutan ako ng matinding makulimlim na ulap sa aking kapaligiran. Paminsan-minsan, bigla-bigla na lamang tutulo ang luha ko. At kapag nangyayari iyon, kadalasan ang aking mga guro, hahayaan akong yumuko at doon hihikbi ako ng tahimik. Pakiramdam ko, hindi ko kakayanin, hindi ako makabangon at sa isip ko, nais ko ding sumuko at sundan ang aking ina. Mas madali itong pagpipilian. At sa ilang beses kong pagliban sa klase, hanggang isang gabi, nakarinig ako ng katok sa pintuan. Pagbukas ko, ito ay ang aking guro at naroroon upang tingnan ang aking kalagayan dahil may ilang araw na akong lumiban. Hindi siya nag-iisa, may kasama siyang isang lalaki na kilala ko itong kagawad. Ang kagawad na iyon nakilala kong kamag-anak ng aking guro. Javier, alam kong masakit, alam kong ikaw ay nagluluksa, pero kung ikaw ay susuko ngayon, para na ding sumuko ka sa pangarap sa iyo ng nanay mo, na nais niya ikaw na makatapos, na iyan ang pangarap na mararating mo noong siya ay nabubuhay pa, na lagi niyang binabanggit sa akin sa tuwing siya ay nakikita ko sa paaralan. Kaya sana, gawin mo itong motibasyon upang matupad ang nais niya para sa iyo, dahil alam kong binabantayan ka niya, wika ng aking guro. Pero ma'am, ang hirap po. Sobrang hirap. Hindi ko din po alam kung saan ako titira. Wala po akong trabaho at hindi ko po alam kung saan ako kukuha. Lumuluha kong sambit. May solusyon ako dyan.
Si Kagawad may kakilala na may-ari ng bilyaran. Maari ka doon magtrabaho at merong ding maliit na kwarto na pwede mong tuluyan. Huwag kang sumuko, Javier, para sa nanay mo ha. Pag-iengganyo ng aking guro. Kung hindi dahil sa aking guro, malamang ako ay nilalangaw na doon. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asa na magpatuloy muli. Bukod sa may bilyaran, meron ding negosyong computer shop ang may-ari. Sa kita ko doon, dito ko na kinukuha ang para sa pagkain, baon at bayad ko sa upa sa maliit na kwartong tinutuluyan ko. Sa hapon hanggang gabi ako ang nagbabantay sa computer shop dahil ang bilyaran hindi naman kinakailangan ng masusing pagbabantay. Madali din ang trabaho ko, maglilinis at magmamatsyag dito. Malaking tulong din ang computer shop dahil nagkaroon ako ng access para sa mga research o mga proyekto ko sa paaralan mula sa libreng internet. At sa trabaho ding ito, malaki ang impluwensya nung nagdesisyon ako kung ano ang kukunin kong kurso at ito ay electrical engineer. Saksi o katukatulong ako palagi nang nagkukumpuni ng mga sira sa computer. Nagkaroon ako ng interes, inaral ng maigi hanggang sa ako na mismo ang gumagawa ng mga simpleng sira. Hindi ko inaakala na ang pagbisita sa akin ng guru ko nung gabing iyon ay nagpabago ng buhay ko. Bukod sa binigyan niya ako ng pag-asa, trabaho, siya din ang mentor ko. Hindi lang iyan, iniimbitahan din niya ako na kumakain sa kanilang tahanan tuwing Pasko. Ang kanyang mabuting kalooban ang nagpagaan ng aking mabigat na dibdib, nakabawas ng aking lungkot at nagbigay daan upang ako ay unti-unting makabangon. Hindi lamang iyan, siya din ang nagsabit ng mga medalya nung ako ay nagtapos ng sekundarya at kolehiyo. Lumipas ang panahon, ako ay nakapasok sa malaki-laking kumpanya. At sa bawat taon na binibisita ko ang puntod ni nanay, nagdadala ako ng lechon manok habang ikinukwento ko sa kanya ang mga bagay na nangyayari sa akin. At paminsan-minsan, may mga pagkakataong hindi ko mapigilang maluha dahil iniimahe ko na kung sana nandito siya, na kung sana nasaksihan niya ito, ngunit hanggang sa panaginip ko lamang ito matutupad. At ang oras ay hindi humihinto. Nung ako ay 25 anyos, ang aking guro, mentor, ay yumao dahil sa sakit. Pero bago siya pumanaw, nung huling dalaw ko sa kanya sa ospital, naghabilin siya sa akin ng, Javier, tandaan mo yung sinabi ko sa iyo noon nung nakapasa ka sa PRC. Huwag mong isubsob ang sarili mo sa trabaho at maglaan ka ng oras para maghanap ng makakasama habang buhay. Bumuo ng pamilya nang sa ganun, kahit na wala na ako, hindi ka masyado malulungkot, iho. Ipangako mo. Ang pangako kong iyon ay naisakatuparan bago ako mag-30 taong gulang. Sapagkat inuna ko munang makapag-ipon at naging matipid. Hindi ko ito ginasto sa mga luho o pamamasyal gaya ng mga ginagawa ng iba para sikaping makakuha ng sariling tahanan na maganda, matibay at sementadong dingding, may malambot na kama, walang butas na bubong, at higit sa lahat, ang mabango at mahalimuyak na bahay at kapaligiran. Ang maging komportable o bahagyang gumaan ang buhay na pangarap ko noon para sa buhay sana namin ni nanay. Hindi ko napigilang tumulo ang luha ko nung oras na makuha ko ang susi sa tahanang aking napili. Noong mga panahong ding iyon, nailipat ko na ng mas magandang sementeryo si nanay. Yung meron siyang sariling musileo na kahit na sa kanyang himlayan na alam kong isang kathang isip lamang pero sa isip ko sa pamamagitan nito siya ay komportable na madalas ko siyang bisitahin at nung araw na nakuha ko ang susi, inilagay ko ang litrato ng bahay ng napili ko. Dumating ang panahon na nakilala ko si Carol sa pamamagitan ng katrabaho at naging interesado ako sa kanya nung malaman ko na siya ay lumaki din sa kanyang ina sa kadahilanang maaga siyang naulila sa ama. Pakiramdam ko, merong pagkakahawig ang aming istorya
na pareho kaming lumaki sa pangangalaga ng aming ina. Kaya naman, ikinagalak ko nung pinahintulutan niya akong ligawan siya. At lumipas ang ilang mga buwang pangliligaw, kami ay naging magkasintahan. Nung dumating ang araw ng kanyang kaarawan, dito niya ako ipinakilala sa kanyang ina na si Carmen. Marahil ako ay nag-iimahe, pero ang kanyang ngiti at ngiti ni nanay may pagkakahawig, kaya mas lalong lumapit ang loob ko sa kanya. Sa maraming taon kong nais makita ang mukha ni nanay, nung oras na makita ko si Carmen, pakiramdam ko sinadya na pagtagpuin kami. At nung mga sandaling iyon, ang senyalis na si Carol ang nais kong makasama habang buhay. Sa pagdaan ng mga araw, nakilala ko si Carol na mabait, masipag at mapagmahal. Kaya naman hindi ko na pinatagal at nung unang taon na kami ay magkasintahan, bago ako nag-propose kay Carol, nagpaalam muna ako sa kanyang ina at hiningi ang kanyang basbas. Ibinigay ko ang magandang kasal na pangarap ng mga kababaihan kay Carol at tumira kaming lahat sa iisang tahanan. Ang aking biyanan at ang aking misis ay magkasama na nag-aasikaso sa bahay. At dahil merong karanasan sa kusina, ang madalas na magluto ay ang aking biyanan. Kaya naman palagi akong sabik na umuwi ng tahanan pagkagaling sa trabaho. Nung nabuntis si Carol, ito ay maselan na kinailangan niya ng bed rest, kaya ang sumalo ng mga gawaing bahay ay ang aking biyanan. Nalabis na napakalaking tulong sa aming mag-asawa, lalo na nung ipinanganak niya ang aming malusog na prinsesa. Kung wala ang biyanan ko na gumagabay, tiyak kong mahihirapan kami. Nung una kong mahawakan ang aking anak, kumpleto na ang aking buhay. Sa isip ko, nakayanan ko ang lahat ng ito. Maayos at maganda ang aming buhay. Ang mga bagay na nais ko para sa nanay ko, sinigurado ko na maibibigay ko ito sa aking misis at sa aking biyanan. Na akala ko, sapat na ang mga ito para sa aking misis. Nagsimula kong mapansin ang pagbabago nito nung nag-aaral ang aming anak sa isang sikat na pribadong paaralan. Nagsimula ito nung siya ay napabilang sa tinatawag na Moms Club. Ito ay ang grupo ng mga ina ng mga estudyante doon. Isang beses nung siya ay dumalo sa pagpupulong ng mga ina na mag-aaral sa eskwelahang iyon. Ang simpleng pagkikita sa mga cafe o restaurant, ito ay kanyang pinagkakaabalahan. Paminsan-minsan, kasama din siya kapag merong dinner o kahit na merong kaunting pag-inom ng alkohol. Nung una, ayaw ko ang ideya na uminom ng alkohol. Pero alam kong hindi naman ito madalas at ayaw ko naman na maging masama. Kaya pinayagan ko siya basta ang mahalaga, ginagampanan niya ang kanyang tungkulin para sa aming anak. Naisip ko din na dahil samahan ng mga nanay, ang mga intensyon nila ay ang mga kapakanan ng kanilang mga anak at inuuna ang edukasyon. Sa kanyang pakikipagsalamuha sa iba, nagbigay ito ng ideya na i-enroll ang aming anak sa ballet at bukod sa pag-aaral sa eskwelahan, siya din ay nagmungkahi na pag-aralin ang aming anak ng ibang lengguwahe bukod sa wikang Ingles. Wala akong ideya sa ganitong klase ng edukasyon kaya naman naisip ko na maganda din ang epekto ng kanyang pakikipagsalamuha sa ibang mga ina at nagkakaideya kung paano gabayan ang kanilang mga anak na hubugin ang edukasyon. At dahil sa kapakanan ng aming anak, mas lalo pa akong ginaganahan dahil alam ko para sa edukasyon ito at para ito sa aming prinsesa. Lalo na nung nakita ko ang unang pagkakataon ng ballet recital niya. Ang makita na isa siya sa mga performer sa entabladong ito. Wow, ang galing ng anak ko sa isip-isip ko. At hindi nawawala ang ngiti sa aking labi. Hanggang sa napapansin ko na madalas na siyang lumalabas. Hindi lang sa umaga, pati na din sa gabi. Sabi niya, kasama siya sa mga late night meetings ng mga nanay. Muli, hinayaan ko na lang siya dahil nais kong maging masaya ang aking misis. Pero ang kanyang paglulustay ng pera
ay napapansin ko na lumalampas na sa aming budget. Hanggang sa maraming credit card bills na nagkakapatong-patong. Pinagtalunan namin ang hindi ko kayang masuportahan na makipagsabayan siya sa mga nanay na mas mayaman kaysa sa amin. Ang pagbili niya ng mamahaling bag, mamahaling damit at mga alahas. Dagdag pa nito na mahal na matrikula para sa edukasyon ng aming anak. Hindi ko mapigilang mahiya sa aking biyanan dahil pakiramdam ko hindi ko maibigay ang luho o ang magandang buhay para sa kanyang anak. Ngunit sa loob-loob ko, sa tuwing ako ay nasa loob ng banyo, hindi ko mapigilang mapaluha dahil iniisip ko, mas magaan ang buhay namin. May maayos na tahanan, may nakakain. Pero ang lumagpas pa sa lifestyle na hindi ko kayang suportahan, hindi ko mapigilang madismaya sa misis ko dahil hindi siya kontento, na nakukulangan siya, na hindi ko kayang makipagsabayan sa ibang mga nanay na ang mga asawa ay kumikita ng milyon na kumpara sa akin na libo lamang. Hanggang sa dumating sa puntong ang patong-patong na credit card bill na iyon ay nahihirapan na akong magbayad. Na pati ang ipon ko unti-unti na ding nauubos at ang laki ng aking pangamba na baka sa kalsada kami pulutin kapag hindi siya magbago. At dahil dito, madalas namin itong pinag-aawayan. Hanggang isang araw, nagdesisyon ang aking misis na makipaghiwalay. Bagay na labis kong ikinabigla, pati na rin ang aking biyanan. Nung sinabi niya na nais makipaghiwalay, "Anong pinagsasabi mo dyan, Carol? Nahihibang ka na ba?" Pagalit na wika ni Carmen. "Hindi ako nahihibang. Nasa katinuan ako. Oo, nais kong makipaghiwalay kay Javier dahil nais kong ako ang kumontrol ng buhay ko. Nais kong ako ang masusunod. Nais kong ako ang magdedesisyon sa buhay ko na hindi ko na kailangan ipaalam sa mister ko o sa'yo. Lalong-lalo na, nais kong kumawala sa kulungang ito na sumasakal sa akin." Pagalit niyang wika. Nang biglang, pak, na sinampal ni Carmen ang kanyang anak. "Sige, dyan kayo magaling ang manakit. Magmula ngayon, pinuputol ko na ang relasyon ko sa inyo." Nanlilisik na mata ni Carol na tugon niya sa kanyang ina at nagtungo sa kwarto. Maya-maya, may bag na bitbit at tuluyang umalis sa aming bahay. Sa aking pagkabigla, hindi ako makagalaw. Hindi ko maproseso ang ganitong pangyayari. At nung mahimasmasan lamang ako nung nakita ko si Mama Carmen na umiiyak at nakaupo sa sahig, sabay sabing, "Pasensya ka na, Javier. Hindi ko alam kung saan nanggaling iyon. Matapos ko siyang isakripisyo, magkanda kuba para lang makapagtapos siya ng pag-aaral. Ganito ang kanyang isusukli. Sinisisi ko ang sarili ko marahil sa pagkasubsob ko sa trabaho, hindi ko napalaki ng maayos ang anak ko. Hindi ko alam kung bakit walang salitang lumalabas sa bibig ko na tila ba ako ay paos. Kaya naman, niyakap ko lamang siya at pareho kaming humahagulgol. Kinabukasan ding iyon nagpaalam sa akin si Mama na siya ay aalis dahil labis siyang nahihiya kung mananatili siya doon. Sinabihan din niya ako na meron siyang kakilala na maaaring mag-alaga sa aking anak habang ako ay pumapasok. "Ma, wala po akong sinasabi at wag po kayong mahiya, pamilya po tayo. Wala po akong intensyong paalisin kayo." Malumanay kong sagot. "Pero nakakahiya, salamat iho," sagot niya. Lumipas ang linggo, kahit na duguan ang puso sa pag-alis ng misis ko, kailangan kong magtrabaho ng husto upang mabayaran lahat ng mga naiwang bayarin sa credit card. Pansamantala kong itinigil ang ballet, tutor ng anak ko, at kami ay nagtipid ng maigi hanggat maaari. Dito ko din natuklasan na ang aking biyanan ay nakahanap ng trabaho sa isang kainan at nung siya ay nakaipon, binigyan niya ako ng isang puting sobre na naglalaman ng salapi at sabi niya, bayad niya ito sa pagpayag kong pagtira niya doon at kahit na ilang beses ko itong tinanggihan, hindi siya nagpapatinag at nung araw na ding iyon siya ay umalis.
Ang ilang mga buwang lumipas, nabalitaan ko na ang aking dating misis ay meron ng bagong karelasyon at ito ay mas mayaman at mas bigatin kaysa sa akin. At mukhang mas masaya siya sa kanyang buhay. Kasabayan nito, mula nang umalis sa bahay si Mama, nakaramdam ako ng matinding pangungulila. Naisip ko, nais ko siyang makita. Kaya naman, binisita ko siya sa kainan na kanyang pinapasukan. Ngunit hindi ko inaasahan na madudurog ang puso ko nung masaksihan ko kung anong klaseng trabaho ang kanyang ginagawa. Ang akala ko, isa siyang kusinera. Yung pala, siya ay tagahugas, tagalinis, at iba pang mabibigat na gawain ang ibinigay na trabaho sa kanya, lalo na sa kanyang edad. Na parang biglang nag-flashback sa akin yung mga panahong mabibigat din ang mga trabaho ni nanay nung siya ay nabubuhay pa. Hindi ko kayang makita siya ng ganoon. Dito ako nagdesisyon na kahit anong tanggi niya, kukunin ko siya at hindi pagtatrabahuhin. Nung sinabi ko sa kanya iyon, siya ay napaluha dahil hindi niya akalain na mas magulang pa ang turing ko sa kanya, na mas malaki pa ang pagmamalasakit ko sa kanya kaysa sa sarili niyang anak. Kasabayan nito, batid kong hindi siya mapapakali kung nasa bahay lamang siya. Kaya naisip ko, magtayo ng maliit na kainan. Dati na siyang tagaluto, kaya naman meron na siyang kaalaman dito. Ibinenta ko ang sasakyan at ginamit ang perang ito bilang pampuhunan. Sa ilang dekada niya na ganitong trabaho, alam niya kung paano ito itayo. Gusto ng masa at lugar na pagtatayuan. Mula sa maliit na kainan, napalago niya ito na naging isang malaking kainan na nakapwesto malapit sa universidad. Ang kanyang mga lutong putahe ay patok sa mga estudyante at sa masa. Sa pamamagitan din ng kanyang kainan, tuluyan akong nakabayad sa lahat ng utang sa credit card at nakapagsimulang makapag-ipon muli. At dahil sa tagumpay na ito, nagdesisyon din akong mag-resign sa trabaho at tulungan na palaguin ang negosyong ito. Sa pagtutulungan naming dalawa, ang simple at maliit na kainang iyon ay hindi lang malaki, kundi meron na din kaming 2 branch. Na ang kitang ito ay mas malaki pa kaysa noong nagtatrabaho ako sa isang kumpanya. Sa aming pagbisita muli sa musileo ni nanay nung kanyang kaarawan, hindi ko mapigilang mapangiti na magkwento sa aking buhay. Nay, nandito na naman kami ni Mama at ng apo mo at ito pala ang litrato ng bagong restaurant na pinatayo namin. Alam ko pong kahit na hindi kita nakikita pero alam kong nandyan ka. Salamat po, Nay. At itinoon ko ang tingin ko kay Mama. At maraming salamat din po sa inyo, Mama. Dahil kung wala po kayo, hindi ko po mararating ang tagumpay na ito. At si Mama ay ngumiti sa akin. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Tessa Kuma, Marilu, Maria Fumoto.